Okay, nandito na naman tayo sa ating oras para sa ating vlog. So, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat, sa mga kaibigan natin dyan, mga kababayan, sa mga kapatiran natin sa buong Kingdom Nation. So, nandito na naman tayo. Ang daming mga nagtataka ngayon bakit mayroon na naman daw bagong vlogger. So, natural. Kung ang mga sinungaling nga marunong nga silang mag-vlog, tayo pa kaya na yung ating dala-dala is katotohanan. So, nandito tayo ngayon. Magandang gabi. So, ang paksa ng ating pag-usapan ngayon is ang kasinungalingan, kasagutan sa kasinungalingan ni Arlen Stone. So, ano bang topic natin na natapos na natin at nabigyan na natin ng kasagutan. So, ito yun. So, medyo kahapon, ipapaumanhin yun yung kagahapon, no? Parang nagkaroon tayo ng kaunting emotion kasi hindi po maiwasan talaga na pag yung pag-ibig ng ama na maalala mo na walang kalalagyan yung pagpapasalamat mo dahil sa kabutihan ng ama sa pamamagitan ng mahal na pastor kasi kung ako mismo kung hindi ko natagpuan si pastor sa buhay ko siguro wala na rin po ako ngayon wala na siguro saan ako ngayon baka nasa hukay na tayo ngayon pero salamat naman sa ama at mayroon talagang kaligtasan na inoffer ang ama sa atin dito sa bansang Karian sa pamamagitan po ng ating mahal na pastor Pastor Apollo Sikibuloy. So, kasi alam natin na ang pag-asa lang ng buhay natin ay walang iba na sa ating mahal na pastor lang para sa ating mga anak ng ama dito sa bansang Karian. So, kahit pa gaano na nilalait at sinisira ang taong walang ginawang masama, walang ginawang kasalanan, pero pilit nilang sinisira at pilit nilang pinapabagsak. Pero nandito naman tayong lahat, mga living witnesses laban sa mga kasinungalingan. Okay. So, pakiusap lang sa mga nasa kapangyarihan ng bansang Pilipinas, lalo na sa mga Senado at nasa Senado at Kongreso na wag naman silang magiging one-sided dahil unfair po 'yan kahit sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi sa mga Pilipino pa rin ang hustisya dito sa Pilipinas. Yung mga boto natin na di natin ibinigay sa mga Amerikano. Topic na nasagot ko na sa mga nagdaan kong mga vlog. Ulitin ko na lang para sa mga sa mga hindi pa nakasubaybay yung natapos ko na ng mga topic yung kasinungalingan ni Arlen Stone, yung pastoral daw siya, so hindi po siya talaga pastoral. Nag-hallucinate lang siya. Tapos yung mga sinasabi niya patungkol kay pastor, yan yung totoong siya. Kasi pag ikaw nabubuhay sa laman, lahat ng laman ng utak mo is puro makalaman talaga. So siya yun. Tapos yung gi-traffic daw siya, isang malaking kasinungalingan yan. Traffic, tapos maabutan ka ng 7 years, ngayon lalabas ka, nag-traffic ka, boot, di ba? So, tapos meron pang ano yun? Asset daw siya. Hindi ko alam kung saan na asset siya. Asset siya sa pagbebenta siguro ng kanyang, di ko alam kung anong ibibenta. Asset siya doon sa pagbebenta ng sarili niya dito sa iba't ibang mga issues na mga na mga lalaki dito sa loob nung nandito pa siya. Kasi pinagmalaki niya na asset daw siya dito eh. Pero hindi naman natin masasabi na asset talaga sa kung saan siya asset. So siguro dyan, kasi marami siyang issue dyan banda, siguro siya dyan. Dyan siya asset. Tsaka yung pagpipi-pipi niya, so sa kanya lang yan. Kaya sinungaling talaga yan, babaeng yan, na mayroon daw nagturo ng pagpipi-pipi. Siya lang yan. Marami siyang tinuturuan na yan ang gagawin kaya para makapareho sa kanya na makalikom pa ng mas malaki para sa kanilang sarili. Huwag kang magsinungaling, Arlene, as maraming nakakilala sa iyo at hanggang ngayon nandito pa sila tinuturuan mo na magpipi-pipi, o di ba? Tapos ipapahid nyo kay pastor na pastor nagtuturo sa inyo ng ganyan, kasinungalingan na lang talaga. Kasinungaling na lang talaga ninyo, mga walang hiya kayo. Tapos ngayon, mga kababayan, na alam na natin, alam na rin ng buong madla ang kasinungalingan ng Arlen Stone na ito.
Halata na may hidden agenda talaga ang mga ito para sa ambisyon niya. Kasi mahilig ito mahilig ito manggamit para sa personal ambisyon. Kaya meron yan silang mga hidden agenda. Nagkakaisa na yan sila na pareho mga ambisyoso at ambisyosa. So si pastor na naman ang gusto nilang gamitin na gusto nilang gamitin para matupad yung kanilang personal interest. Mga ambisyoso talaga. Kaya yung narinig ko yung testimony niya, nakita ko yung kapatid ko, ubod ng kasinungalingan. Grabe. Nakakasuka ng mga pinagsasabi na puro kasinungalingan. Akala mo kung kailan nangyari? 1991 daw? Baka kun kaayo. O kung 1991, bakit ngayon ka lang magsabi na gitraffic ka? Anong ebidensya mo dito? Biro nyo? Kung kailan maging lolo at lola, biro mo mula 1991, saka ka mag-isip na magreklamo. Yung mga tactics na mga mayroong mga hidden agenda, pang personal hidden agenda. Mga ambisyoso at ambisyosa, yan sila. Nagsumikap yan sila para sa kanilang personal interest. Mga insecure yan na mga yan. Huwag na kayo mag-insecure. Huwag na kayo ma-insecure. Kasi palawak ng palawak talaga ang Kingdom Nation. Hindi na mapipigilan. Kahit pa ang mga ginagawa nyo dyan, puro panira ng panira, puro kayo panlait ng panlait sa amin, pero hindi kami apektado. Hindi kami apektado sa inyong mga pinagsasabi. Gusto lang naming ilahad sa buong madla na kayo ay mga sinungaling. Okay? Kaya sa mga nasa kapangyarihan ngayon, lalo na sa mga kinapitan ng mga virus dyan, di tayo papayag. Tayo ang nakakaalam sa buong katotohanan. Tapos hindi nila tayo pakinggan. Di ba unfair yun? Tapos sila, ang testimony ng mga babaeng demonyeta na reyna ng kasinungalingan na si Arlene Stone, okay lang sana kung di natin siya kilala. Kaya grabe talaga. Parang gusto natin magwala, no? Bakit ganyan? Kung ano ang basura, yun ang kinukulikta. Kaya basurahan na ba ang Pilipinas? Nagtatanong lang. Pero pag yung mga sinungaling, pinakinggan, yung narinig ko yung boses ng babaeng yan, ako ang number one na susuka sa kakapal na mukha ng babaeng yan. Tapos panay pa announcement sa social media, kayo mga nandyan sa loob, lalo na kayong mga matatagal, iwanan ninyo ang mga comfort zone nyo at nandito na, magsama na. O di ba? Di ba kabubuhan? Pinapahirapan lang daw tayo dito, tapos sabihin ang comfort zone natin, iiwanan daw natin. Buplax ka pa rin, Arlene Stone. Walang naghihirap sa amin, lahat kami nagkakaisa at masaya. Wala kaming ibang layunin, kundi palawakin at palawakin pa ang bansang kaharian. Kaya wag na kayo, in your dreams lang yan na gusto nyong ipabagsak ang kaharian. Alam nyo ngayon, naghahanap sila ng pwede nilang pakainin ng piso. Announcer yan si Arlene Stone Announcer ni Lucifer. Pero at least ngayon, pwede na rin tayong magsalita. Hindi lang sila ng mga sinungaling ang maririnig sa madla. Alam nyo ba itong babaeng ambisyosa na ito? Recruiter yan. Kung mayroong recruiter sa NPA, ganyan din yung papel niyan. Pero ewan, anong grupo yan? Hindi siguro NPA, baka Snakehead Rebels. Yun ang tawag sa grupo nila. Hindi ko alam. Para sa akin, baka ganun. Kaya magbatsyag din tayo mga kababayan, pati sa mga former FTMWs. Huwag kayo pauto-uto sa mga snakehead rebels kasi sabihan ko kayo. Kung ako nga mismo minisyonan nga ako ng mga Lucifer na ito. Salamat naman sa Ama at di ako nagiging mas boplax pa sa kanila. Ginamit niyang sinungaling na Arlene na yan. Pero gusto niyang hindi na ako maniwala kay Pastor Apollo. Gusto niyang palpalabasin din niya ako. Daming sinasabi na negative about kay Pastor. Ang babaeng yan, para yung ahas. Sabi ko, hindi ka lang yawa, buang pagyud ka na yawa. Ganon. Tapos akala nila sila lang ang maka-afford ng visa papunta ng Amerika. Di kami ambisyoso, Arlene Stone, sa ambisyon nyong.
Amerika. Hindi ako pareho sa'yo na ambisyosa. Kaya kahit sa panaginip, di ko ambisyon makapunta ng Amerika. Kung kalooban ng Ama siguro, okay. Pero kung kalooban ninyo, kainin na lang ninyo na inyuhang mga visa. Wala kaming ambisyon, kagaya sa inyuhang mga ambisyoso at ambisyosa. Tapos pagdating sa Amerika, kung ano-anong kasinungalingan ang pinuporma, na lang ninyo. Mga walang hiya talaga kayo. Kala nyo magtagumpay kayo sa inyuhang mga plano, sa inyuhang mga plano na ibagsak ninyo ang kingdom in your dreams. Kaya nga kayo naghahanap yan ng pareho sa kanila na ambisyoso din. Yung madali nilang mauto ng pera, yung babaeng yan, magre-recruit yan. Pakialamera. Bakit sa pakialamera sa atin? Kasi may motibo sila. Nagdahom yan sila na yung mga kayamanan na nakikita nila sa kingdom ngayon, nagdahom na mapunta sa kanila. At nagdahom yan sila na mataob na daw tayo sa kingdom. Pero nung mga yawa, yan ang mga plano ng yawa. Kaya kailangan maanmas talaga itong speaker sa mga yawa na si Arlene Stone. Diyan pinapaplay yung video niya. Alam nyo, sa tingin ko sa nag-play ng video, parang naging tungaw na lang na virus. Dahil dun sa gi-play nila na video na puro kasinungalingan. Porque ba, senador, ganon ipapadaan sa kabubuhan ang proseso? Halatadong may hidden agenda ang mga yawa na yan. Handa naman tayo makipagharapan. Ilan sila ng mga star witness niya na nauto nila sa pera. At sabihin nyo, kay makaprovide kami na ilan din, times 10 na testigo para magsabi din ng totoo laban sa inyong mga kasinungalingan. Ikaw, Arlene Stone, nag-umpisa na yun ang imong karma siguro. Grabe. Bakit? Nagdo-double time kayo ngayon, oh. Dahil kung di ka ma-prosper sa imuhang plano kay pastor, baka bitayon ka na nila. Ngayon pa lang, sabihan na kita, magpabitay ka na. Kaya ang plano ninyo, kami ang magbabasura, hindi kayo magtatagumpay. Biro nyo yung babae na to, 7 years in full-time worker, umalis ng 2000, tapos bumalik na naman, dala-dala na niya yung stone niya, may dala pa silang anak, tapos nagpapadedicate pa sila kay pastor sa kanilang anak, buong pamilya. Tapos pumunta pa yan dito sa Davao. Ako pa nga ang nag-guide niya nila eh. Ako pa ang nagiging yaya. Gi-accommodate pa yan sila ni pastor doon sa Tamayong. Libre accommodation, libre sasakyan, libre driver, ministro pa ang driver, ako pa ang kanilang taga-guide. Tapos pinaikot pa yan sila sa buong Tamayong, pati pa sa bahay mismo ni pastor, pinaikot pa yan sila doon para lang maipakita ang totoong pag-ibig na mula sa Ama sa kanila. Pero tingnan ninyo, di ba? Tapos, lumabas ngayon, anong dala? Paninira ni kahit man lang kunting kabutihan na kanilang nakita at kunting kabutihan na kanilang naalala, wala talaga silang naalala. Ganyan ang mga sinungaling, ganyan ang mga demonyo na walang ibang plano kundi ibagsak ang kingdom. O di ba? Ganyan ang plano ninyo. Gusto ninyong sirain ang taong wala naman ginawang masama. Walang ginawa si pastor na masama. Kahit kaming lahat, tatayo kami sa inyong harapan. At kayo, ilan kayong magsasabi na mayroong masamang ginawa si pastor? Sige, magharapan tayo. Ilan kayo? Kabe, buong Kingdom Nation, tatayo kami sa harapan ninyo para pagpapatunay na walang ginawang masama si pastor. Halusinate lang ninyo yan kasi bakit? Meron kayong mga hidden agenda.
Meron kayong mga plano. Gusto ninyong pabagsakin ang kingdom kasi nakikita ninyo ang kingdom pinagpala. Kahit wala kayo, ang kingdom pinagpala na. Mas lalong pinagpala na pinagpala. Di ba? So walang hiya lang ang makakagawa ng ganyan. Nung hindi ka marunong tumingin sa mga utang na loob, kung paano kayo ginawa ng kabutihan, sana hindi ka makarma sa mga ginagawa mo. Latang-lata na ang stone sa kademonyuhan mo, babaeng Arlene Stone. Ginamit mo lang yung apelyedong Stone dahil sa ambisyon mo. Biro nyo, pagkatapos mong nakuha mo na yung ambisyon mo, hiniwalayan mo na yung Stone, tapos ngayon, kasi naka-apelyedo ka na ng Stone, o di ba? Panglilin lang din yan, di ba? O kung ikaw, hindi ka marunong maglinlang, pero nyo, ginamit mo lang yung pangalan ng tao, tapos pinalitan mo na naman kaagad, ganyan ka kamanggagamit. Ganyan ka kamanggagamit. Kaya sanay ka talagang manggamit para sa sarili mo. Kawawa naman ang may-ari ng Stone. Naku, Arlene, grabe ka talaga. Pero yan man ang kinuha mong papel dahil sa pera, di ka magtatagumpay sa plano mo. Kaming lahat haharap sa iyo. Siguraduhin mong kaming lahat na magpapatunay sa harapan mo para sa kasinungalingan mo. Tandaan mo yan. Kaya huwag kang magtago dyan sa Amerika. Kala nyo siguro, kasi yan ang ginawa ninyo sa Amerika, kasama yung mga alipores ni Snakehead. Pagdating sa Amerika, gawa-gawa agad ng istorya para masira ang bansang kaharian, para masira si pastor, para masira ang kingdom. Ito pang isang walang mukha daw na puro ilong. Ay nako. Ito pa ang taga-instruct sa akin noon na gagawin mo, ito yung gagawin mo para sa sinungaling na babaeng yan. Yan ang i-post mo. Di ba? Babaeng mga kapalang ilong. Di ba? Inutos, ikaw ang taga-utos sa akin kung anong gagawin ko. Sinumpa mo pa yan siya. Nagsabi ka pa dyan, oh, sa messenger, sinabi pa, mamatay pa rin yan siya. O di ba? Ngayon, baka magkatotoo na yung sumpa mo sa kanya dahil nag-flux together na kayo. Grabe. Gibobo talaga kayo no sa yawa. Sa sarili nyong anino. Bobo lang yun ang maniniwala ninyo, mga alipores ni Snakehead, lalo na sa imuha Arlene Stone. Kaya mga kababayan, dito sa kingdom, tinuruan kami ni Pastor na maging masunurin. Mabuting mamamayan. Huwag na kayong mainggit sa amin kung ganyan ang pagrespeto namin sa taong unang nagmahal sa amin. Kasi dyan kayo nasasaktan eh. Dyan kayo nasasaktan kung bakit ganyan na lang ang pagrespeto namin kay pastor. Bakit kayo nakikialam? Eh kung kayo wala na kayong respeto, o di, sabihin, mamuhay kayo dyan na wala na kayong respeto. Huwag nyo kaming idamay, huwag nyo kaming pakialaman. Kasi kami, meron din kami mga freedom of choice. Para sa kaalaman ng lahat, hindi kami pinilit. Mayroon kaming freedom of choice kung anong mga gagawin namin para masunod ang kalooban ng Ama dito. Yung mga ginagawa namin, puro yan galing sa aming mga puso ang aming paggawa. Kaya wag kayong masakit. Wag kayong mainggit kung ganyan kami dito sa loob. Kinaiinggitan ninyo si pastor kasi grabe ang pagrespeto namin sa kanya. Yawa kayo, di ba? Bakit kayo makialam? Bakit ayaw ninyong respetuhin namin ang taong unang nagbigay sa amin ng pag-ibig? Bakit nasasaktan kayo? Isa lang ang ibig sabihin yan. Mga yawa talaga kayo. Yung mga alipores ngayon na nagpapapil sa Senado para gamitin ninyo ang kapangyarihan ng Senado, unfair yan sa amin. Ikaw, Arlene Stone,
Latang-lata na ang stone. Kawawa na ang may-ari niyan. Ginamit mo lang sa ambisyon mo. Ngayon si pastor na naman ang gusto mong gamitin para sa ambisyon mo. Ngayon pa lang, di ka magtagumpay. Latang-lata ka na, Arlen Stone. Nakakita ka lang ng makapitan na virus, then, pero alam namin na mas marami ang disinfectant na makakapatay sa lahat ng mga virus ninyo. Ngayon, nahahalata na natin na mayroong mga hidden agenda itong mga demonyo na ito na ipabagsak daw nila ang kaharian. Biro nyo, ipabagsak daw nila ang kingdom at gusto nila ipahari ang mga masasama at mga sinungaling. Ganun na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi na patas sa mamamayang Pilipino? Kami nasa loob kami ng kingdom. Sa dami-dami naming nagbago galing sa kasamaan, gagawin nyo kaming mga masasama. Paano nyo mapakinggan ang boses namin kung nakasarado ang inyong mga pandinig para lang sa mga sinungaling? Kami nandito kami sa loob, nasasaktan din kami. Kami na mas matagal na nandito sa loob, hindi kami papakinggan. Tapos ang papakinggan, yung sinungaling babae na yan, kung kailan lang yan dumating, ilang beses na yan bumalik, tapos ngayon lang nagpakitang nagreklamo. Ngayon, para saan ba ang Pilipinas? Para sa mga dayuhan ba? Yang Arlen Stone yan. Hindi naman yan Pilipino, kaya ambisyoso man yan. Ambisyosa man yan. Amerikana naman daw kuno yan siya. Tapos, bakit dinala yan sa Pilipinas? Para saan ang hustisya? Sa Amerikana? Nagtatanong lang po. Ginagawa niyong masama ang mga mabubuti. Unfair yan sa amin kay kilala namin ang taong inyong pinatungan ng kasalanan. At kilala din namin ang mga taong nagsisinungaling. Honorable Senators, para saan ang Pilipinas? Para ba sa Amerikana na yan? Amerikanang hilaw na nagpapadala ng kasinungalingan dahil sa kanyang ambisyon? Or para sa mga Pilipinong nag-contribute para sa bansang Pilipinas? Nagtatanong lang po. Be fair as a Filipino. Kaya mga kababayan, ngayon, na lahat ng pagsisinungaling ng babaeng yan, na na-present na natin sa madla, na grabe ang pagsisinungaling dahil meron silang agenda. Personal agenda. Gusto daw ng nila ng hustisya. Anong hustisya ang gusto nila? Gusto nilang kukunin nila ang lahat ng mga nakikita nilang mga pagpapala sa loob ng bansang kaharian. Dahil akala nila kaya nilang gibain ang kingdom. Yung tatay nga ninyo na si Lucifer, hindi nga nakagiba eh. Kayo pa kaya, mga lipores lang? Nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami. At hindi kami papayag na kayo ay magtatagumpay. Hindi rin papayag ang Ama na si Lucifer ang maghari sa kingdom nation. Okay? Kaya ikaw, Arlen Stone, marami ka ng utang na dapat mong bayaran sa Ama. Huwag mong ipagmamalaki na ikaw gitraffic ka. Gitraffic ka? Hindi dapat noon ka pa nagreklamo gitraffic ka kasi wala ka pang naisip na agenda, kasi wala ka pang nakita sa kingdom na pwede mong gamitin. Tapos ngayon, dahil may nakikita na kayo, gusto ninyong kunin ang kingdom? Bakit? Papayag ang buong kingdom nation? Ambisyoso, ambisyusa. Kaya itong mga alipores na ito, mga kababayan, ito yung mga kasama doon sa sa mga alimatok.
Kaya wala silang ibang nakita dito sa loob, kundi yung mga nakikita nila. Kasi kung hindi pa yung kung ang nakita pa nila sa loob, ano pa? Yung hindi pa pagpapala, hindi nila pag-iinteresan. Pero tingnan nyo ngayon, iniinteresan nila na gusto nilang ibagsak ang kingdom. Kasi sila na daw yung papalit at ang yung mga kayamanan mapunta na sa kanila. Pero nyo ka mga utak, ang utak nila, utak talaga ni Lucifer. So yun yung utak ni Lucifer. Kaya ikaw, Arlen Stone, mayroon ka ba yung mga anak nagdala din ng stone? Kaya sana yung pagpapagamit, puro lang panggamit ang ginagawa mo. May katapusan din ang pangpagamit mo. Yung mahilig kang manggamit ng mga tao para sa sarili mo, sa sarili mong interes. Okay, so ganun, mga kababayan, alam na natin yung mga agenda ng mga yawa na yan. Gusto talaga nila pabagsakin ang kingdom dahil meron silang mga nakikita dito sa loob. At alam naman natin na hinding-hindi yan mangyayari. So, hanggang dito na lang po muna ang ating mga tsikahan ngayon sa ating mga vlog natin ngayon sa ating mga topic. So, kita ninyo si Arlene Stone, wala talaga siyang ano no, wala siyang hiya. Mula siya ng ano yung sinabi niya, 1991 daw siya. Tapos umalis siya ng 2000, bumalik na naman siya, nagpadidikit siya ng kanyang anak, buong pamilya niya. Tapos nag-join pa siya ng IKLC, yung pamilya na, dinala pa niya doon sa Tamayong, ganun. Puro kabutihan ang ginawa sa kanila. Pero tingnan nyo, anong sukli, di ba? Ganyan ang utak ni Lucifer. Ganyan ang utak mo, Arlene. Opportunista ka. Manggagamit ka. Kaya, yung mga sinasabi mo na ako, napilitan akong, o napilitan akong lumabas sa social media, hindi ako napilitan. Kung napilitan ma akong lumabas sa social media dahil sa makasinungalingan mong hindi ko na masikmura. Yan ang dahilan. Kaya wag mong gawing dahilan nga si pastor ang dahilan kung bakit ako lumabas sa social media dahil walang nag-utos sa akin na lalabas ako dito sa social media. At alam ko, hindi lang ako ang lalabas sa social media. Dahil ako lang ang hinintay kasi ikaw mismo ang haharapin ko. Sinungaling ka. Traidor ka. Yung mga plano mo, di ka magtatagumpay. Okay. So mga kababayan, yan po ang mga laman ng ating mga balita ngayong gabing ito. Salamat at magandang gabi muli at kita-kita tayo muli sa susunod pa ng mga pagkakataon. Bye-bye.